Sabay-sabay po natin bigkasin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sunasampalatayan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tayo po'y manalangin. O aming Amang Diyos, sa umaga pong ito, tunay na nakikita mo po ang bawat isa. Tunay na pinupuri ka namin, dinadakila at niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na mahabagin, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig at patuloy na umiibig sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po, Ama, sa umagang ito, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami at patuloy mo po kaming linisin ng iyong banal na dugo sa lahat ng aming karumihan. At patuloy na tulungan mo po kami na lumakad na naaayon sa iyong kalooban. Alisin mo po ang mga balakid, ang mga humahadlang sa umagang ito upang ang tunay na pagsamba sa umagang ito ay maiparating namin sa iyong harapan. Tunay nga po anuman yung aming bumabagabag sa aming mga isipan, anumang problema na naiwan namin sa aming mga tahanan. Alam namin ang Diyos na ikaw ang buhay, na siyang kikilos at magbibigay ng kalutasan. Anumang karamdaman na mayroon kami sa mga oras na ito, alam namin na ikaw po ang magbibigay ng kagalingan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan, ng lahat ng kalutasan sa anumang aming dinadala. Tunay nga po na sa umagang ito, ikaw po ang kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa. Tulungan mo po kami at patuloy mo po kaming pagpalain ang buong sambahayan namin. Dalangin namin ang praise and worship na mangunguna. Dalangin namin ang pastor na siyang bibigay ng mensahe na ang iyong banal na espiritu ang patuloy na manguna sa kanila at hindi maitaas ang aming mga sarili, bagkus ikaw ang maparangalan, sa iyo maibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po, Amang Diyos, sa gagawin mo sa umagang ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Palakpakan ho natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Amen. Narito po tayo para po sumamba at pagpuri sa ating Panginoon. Amen po ba ron? Pwede ho bang pakikamayan ang inyong katabi? Pakibati muna siya ng isang maganda at mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Batiin nyo na rin Merry Christmas. No? Total, September na tayo eh. No? Anyway, salamat po sa Panginoon na tayo ay naritong lahat. Yan. So, sama-sama tayo mag-worship sa Lord. Yan, habang tayo po ay narito sa umagang ito, tayo po ay sama-samang umawit at magpuri sa Kanya. Awitin natin, Panginoon, ikaw lamang ang kailangan ko at walang ibang kagaya mo sa aking buhay. Tayo umawit. Hey, let's say, wala namang ibang katulad mo. Wala namang ibang katulad mo, Panginoon. Wala namang iba na hihingit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos at pagkailanman, ang may likha na
ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa for the last time we sing. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Opo, Panginoon, sa iyo nanggagaling ang lakas na meron kami sa umagang ito. Ang lakas namin sa araw-araw ay galing sa iyo, Panginoon. Ngayon time, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwing na. Sa tuwing na, sa tuwing na. Opo, Panginoon, sa iyo nanggagaling ang lakas na meron kami upang pagtagumpayan namin ang buhay na ito, Panginoon. Kalakasan ko. Yes, Lord, we give you back all the glory, Lord God. Ikaw po, Diyos, nagbibigay, Panginoon, ng lakas sa amin upang sa araw-araw na aming buhay, Panginoon, harapin namin ito na may buong pag-asa, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi you are always there for us, Panginoon. And we want to worship your name, Lord God, sa umagang ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang pagsamba na meron kami, Panginoon. Sa mga panahon na maraming kagaya nito, Panginoon, kami ay nangangailangan ng nagkakaroon kami ng kahinaan sa aming buhay. Lord, bigyan mo kami ng lakas. Para panumbalikin mo, Lord, yung aming kalakasan ng aming espiritu sa umagang ito. Buhayin mo, Lord, ano mga bagay, Panginoon, na nagpapahina sa amin. Dahil ikaw po ang inaasahan namin, O Diyos, na siyang magpupuno sa amin sa umagang ito habang kami ay sumasamba sa inyo, habang kami umaawit, habang kami nananalangin, habang nakikinig kami, Panginoon, lahat ng bagay nito, gamitin mo para po i-replenish mo yung aming mga lakas na kailangan, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos, and you deserve all the praises, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka po, Panginoon. Walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Minsan pa walang gaya mo, ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas na panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Itataas
tayo, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, aming Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Itataas ka namin, O Diyos. Itataas. Ang pagsamba, ang pagsamba,
Itataas ang aking tinig. Yes, Lord. Katangal sa buhay ko'y tanging ikaw. Singit ka pa. Singit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, Diyos. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, aming Jesus. Opo, Panginoon, kami ay narito, Panginoon. We declare, Panginoon, your goodness, your faithfulness. We declare your glory, Lord God. For you alone, Panginoon, na nakarapat lamang na tumanggap ng lahat ng pagsamba na meron kami sa umagang ito. Pagpalain mo, Diyos, sa buong panahon ng pagsamba, ang inyong presensya, ang malaya po namin iniimbitahan na kumilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Pumarito kami, Panginoon, para sumamba, puti ka pa, Panginoon, at nagtitiwala kami na buong panahon na kami ilalagi dito, Panginoon, at kakatagpuin mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo po lahat ng paborit pagsamba. Ito po'y dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan po natin namin Diyos sa buhay sa umagang ito. Dakilin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga sandaling ito. Kinikilala, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Tunay po, Panginoon, na sa maraming kaparaanan, kumikilos ka sa aming pong mga buhay at iyo pong pinapadama sa amin, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. Narito po, Panginoon, sa unahan ang iyong mga lingkod na mayroong kaning-kanyang kapahayagan ng pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo. At patuloy po, Panginoon, na tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga pinagpapasalamat. At nawa sa pamamagitan po ng panalangin at pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawa sa bawat isang ngayon ay napapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede bang pakibati niyo po yung inyong mga katabi ng Advance Merry Christmas? September 1 na po kasi. Ngayon yung unang araw ng long celebration ng mga tao pagka pinag-usapan ang Pasko. Kasi simula ng Burr months. Tayo yata mga Pilipino ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko. Dati yung puto bumbong at saka yung bibingka dyan sa labas, pag Burr months lang. Pero ngayon parang yata siya, parang all year round na. Yung doon sa may papuntang Salamanca, dito sa may Dr. Salamanca Street, meron doong tindahan na every day meron na silang ganoong tinda. So hindi na siya September lang o hindi na siya Burr months lang, kundi araw-araw na meron ng So araw-araw Pasko. Yan. Dahil dyan, mamaya may announcement tayo tungkol sa Pasko. Kaya abangan niyo po yun. Okay po, so ngayong umaga ay atin pong pag-uusapan ang mahalagang bagay patungkol sa ating pong tinatalakay itong nakalipas na mahigit 1 buwan o halos 2 buwan na po. At ngayon po tayo ay nasa pang-siyam, ika-siyam na utos. Tayo ay tumatalakay ng 10 commandments at ngayon po yung ika-siyam. Sa isang linggo ay ikahuli na, ika-10 na. Meron tayong guest speaker sa isang linggo. Poging-pogi, makikita niya sa linggo kung sino yung speaker. So, kung kayo po ay may mga Biblia, buksan niyo po sa aklat ng Exodo, chapter 20, verse 16. Paki-prepare lang po o paki-lagay lang po doon sa verse na yun yung ating mga Biblia, although ito ay malimit na nating
binubuklat yung chapter na ito sa loob ng 8 linggo. Ngayon yung pang-9 na linggo. Ano po? Kaya alam kong gamay na gamay nyo na yung inyong mga Biblia. O kung hindi man Biblia, ay yung inyong mga Bible app. Meron na yung mga marking. No? May mga highlights na yung ating mga Bible app. Dahil nandun lang tayo sa Exodus, tumatalakay ng ating mga paksa. Ang ating paksa ay may pamagat na ibahagi ang katotohanan. Yan, ibahagi ang katotohanan o yung truth, no? At ang teksto na ating magbabatayan ay sa Exodus 20:16 at sa Deuteronomy chapter 5 verse 20. Yan, ating po munang basahin yung sinasabi sa mga talata doon sa verse na ating pong babasahin. No, sa Exodus chapter 20 verse 16, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Mamaya ay babasahin natin, matutunghayan natin yung chapter 5 verse 20 ng Deuteronomy. No? At ito'y the same lang doon sa ating teksto ngayong umaga. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay humingi ng tulong sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buksan mo po ang aming mga puso't isip at nawa ay patuloy kang magturo sa amin ng mga bagay na dapat naming matutunan sa aming mga buhay patungkol po sa iyong mga salita. Ikaw po nawa, Panginoon, ang siyang magbukas ang aming mga isipan at ito nawa ang siyang aming lakaran sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Sus, ang aming dalangin. Amen. Yan. So, tayo ay nandoon sa series ng 10 Commandments. Sabi ko nga po, 8 weeks tayong nagtalakay ng iba't ibang utos ng Panginoon. At ngayon po yung pang-9, no, tayo ay titingin doon sa sinasabi ng utos ng Panginoon sa pang-9 na part. At dito po, makikita natin ang prohibition ng Diyos. Ibig sabihin yung pagpipigil ng Diyos against lying o doon sa pagsisinungaling na sinasabi. So, tatanungin natin o susubukan nating itanong yung ilang mga mahalagang mga tanong ngayong umaga. Una, what is truth? No? Baka namamalikmata kayo, hindi po what is love? What is truth? What is truth? What is lying? And how can we apply the 9th commandment in our daily lives? So yung ating panghuli, paano ba natin i-apply itong 9th commandment sa ating pang-araw-araw na buhay? So bago natin sagutin yung ilang mga tanong na ito kasi yung ating iikutan ngayong umaga, no, gusto kong ating bigyang pansin at ma-remind tayo again doon sa 10 utos na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, na kung saan naranasan na yung kanyang grace, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang forgiveness, no? Alam natin yung history ng bansang Israel bago niya ibigay yung 10 utos, no, siya o ang Panginoon kanyang iniligtas ang Israelites sa kanilang pagiging alipin sa Ehipto, no? So God saved Israel and He gave them His law, no, bago niya ibigay yung kanyang mga utos. So sabi nga, until we experience God's grace through Jesus Christ, God's law will be no more than a source of guilt and condemnation in our lives. Ibig sabihin, walang bisa yung salita ng Diyos, walang bisa yung utos ng Diyos o yung commandments ng Diyos sa atin until tayo ay makaranas ng pagpapala, biyaya sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun ay dapat naranasan ng bawat isa na mga mananampalataya. So, ano ba yung dapat nating saguting mga katanungan ngayong umaga? At paano natin ito bibigyang katugunan? So, unahin natin yung unang tanong. Ano ba ang
katotohanan. No? Ano ba ang katotohanan? Sabi doon sa ating teksto sa Deuteronomy 5:20, no, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. So, tayo ay familiar tayo doon sa mga pagdinig, no? Ngayong itong mga nakalipas na mga linggo, alam ko hindi naman lingid sa atin yung mga nangyayaring mga pagdinig sa Senate at saka sa Congress. Ang daming mga issues, di ba? Yung issue ni Sandro Mulak, no? Bagamat hindi naman korte ang Senado at ang Kongreso, pero mayroong hearing, may pagdinig, no? At maging yung hindi naman siya pagdinig, pero pag-a-approve ng budget naman ni Vice President, di ba? Yun din ay very familiar sa atin sa mga araw na nakalipas. So, basically, ang ninth commandment, it deals specifically with the word perjury. Ano ba yung ibig sabihin ng perjury? No, parang ito ay may kinalaman sa pagsisinungaling din. No, technical word pertains doon sa parang word na ginagamit ng mga mambabatas o ng mga lawyer, at ito'y tumutukoy o tumatalakay sa maling paratang o sa maling katotohanan na ipinangangalat. No, sa panahon ngayon, alam natin na napakatalamak ng ganitong kaso, lalo sa social media. Kaya nga maraming mga fake news na kinikilala, maraming mga maling mga balita na dumarating sa punto na nadidemanda ng mga kaso katulad ng libel, no? Kasi yung libel almost synonymous ng perjury o ng pagsisinungaling, yung mga pinanggagalingan. So alam natin na ito yung mga ilan sa mga bagay na mahalagang matunghayan at makita kung ano ba yung kasagutan ng salita ng Diyos patungkol sa tanong na ito. Ano nga ba ang katotohanan? Ano ba ang larawan ng katotohanan sa ating mga buhay? Ang sabi, when God gave us the ninth commandment, He assumed that objective truth exists. Ano ba yung objective truth na sinasabi? When God gave us this ninth commandment, yun yung kanyang binibigyan ng emphasis. No? Ano ba yung ibig sabihin ng objective truths? Objective truth is truth that validates regardless of whether people believe it or not. It's truth that exists in objective reality apart from our personal feelings, beliefs, and ideas. So, ibig sabihin, yung katotohanan contextually na sinasabi sa utos ng Panginoon, it is an objective truth. Kahit ito ay, sabi diyan, kahit ito ay ating paniniwalaan o hindi paniniwalaan, it exists. Ito ay nariyan. No? Yung realidad nito sa ating buhay, kahit sabi nga, ito ay sabi nito, kontra sa ating personal feelings o nararamdaman o paniniwala o mga ideas. No? So, sa mga generation, sa mga kultura ng bawat henerasyon, nagkakaroon ng iba't ibang mga bagay patungkol sa sinasabing truth o katotohanan. No? Nag-iiba na, nag-i-innovate, no? Nagkakaroon ng namamaling paniniwala patungkol doon sa sinasabing objective truth. Kaya nga ang danger noon, nagkakaroon tayo ng misinterpretation. No? Parang namamali na ng interpretation yung truth noon sa truth na dapat magpahanggang ngayon ay ating pinaniniwalaan. Bakit? Kasi ito ay kumakabit na doon sa ating mga personal ideas, personal feelings, no, doon sa mga bagay na ating pinaniniwalaan. Kumbaga, parang somehow nababaluktot yung objective truths. No? Halimbawa, yung katotohanan tungkol sa pagpatay ay pagpatay talaga. Ibig sabihin, kahit anong form yan,
kung yan ay pagpatay o kung ikay nakapatay, ang kasunod ay pagpatay. Pero ngayon, no, dahil mahusay ang tao, marami tayong karunungan at meron tayong iba't ibang idea, no, magaling tayong mag-reason out o magaling tayong magdahilan, magaling tayo gumawa ng anumang mga bagay para baluktutin yung katotohanan, nakakaroon ngayon ng difference. So hindi na siya objective truth. Minsan yung pagpatay na ibababa sa hindi pagpatay, nawawala na ng katotohanan. So ganun yung ibig sabihin natin, no, para mas maunawaan natin yung sinasabing objective truth. So truth has been demoted to equivalent of values, opinions, and preferences. No? Yun po yung aking sinasabi kanina. Yung katotohanan, it has been demoted to equivalent of our values. No? Anong ibig sabihin ni Pastor? Yung sinasabi ko kanina na habang nag-iiba yung generation, no, nagkakaroon din ng changes doon sa paglingon o pagtingin sa objective truth. No, tingnan niyo po, yung pagsisinungaling, nung panahon sa Old Testament o sa Lumang Tipan, mahigpit ang Diyos sa ganoong bagay. Ba't nagpi-feedback? Ayan. So yung pagsisinungaling, yun ay mahigpit na binabawalan o hindi pinapahintulutan ng Diyos. Pero tingnan niyo po, habang nag-i-innovate yung time, di ba? Habang lumilipas ang panahon at habang dumarating yung panahon natin, yung pagsisinungaling medyo gumagaang na. Yan, nagkakaroon ng, nung una, di ba, parang nagkaroon ng white lies. Parang, pag pinakinggan nyo yung white lies, anong ibig sabihin nun? Parang magaang na pagsisinungaling. Parang, pwede naman pala yun eh, yung white lies. Yung parang, positive na lying. No, pagka nagsinungaling ka, pwede mong hindi ipahalatang nagsisinungaling ka. Ganun ba yun? No, parang ganun, di ba? May ganun, may white lies. Pero, technically, pagsisinungaling pa rin yun. Nagsisinungaling pa rin tayo. Kahit anong kulay yan, kahit green pa yan, kahit blue pa yan, kahit red pa yan, o yellow pa yan, yan ay pagsisinungaling. No? So, minsan o madalas, yung values ng tao, doon na lang umaakma yung utos o yung objective o yung objective truth. No? Kaya nga, kadalasan, yung ating interpretation ng mga basic things about the Bible, kung idadamay na natin yung kabuuan, namamali dahil sa ating kinalakhan. No? Dahil sanay tayo na sa atin, kahit tayo ay mga mananampalataya, okay lang ang magsugal. 'Di ba? No? Okay lang magsugal kahit tayo ay mga Kristiyano, kahit tayo ay napunta sa church, no? Umaatin tayo ng mga gawain, tayo ay nagpupuri sa Panginoon, tinataas natin yung ating mga kamay sa pagpupuri sa Panginoon, pero okay lang 'yan na yung mga kamay na 'yan ginagamit natin sa pagbalasan ng mahjong. Halimbawa, 'di ba? Kasi yun yung generation, yun yung pag-change ng generation sa panahon ngayon na kung saan nababaluktot yung objective truth. No? Nagkakaroon ng difference doon sa katotohanan na dapat nating paniwalaan at dapat nating panghawakan. So basically, the ninth commandment forever establishes that there's such a thing as objective truth. No, ang gustong ipaalam sa atin at ipadama sa atin ng ikasyam na utos, no, na magpahanggang ngayon hanggang sa mga darating na panahon ng ating mga buhay, meron lang nag-iisang katotohanan. Ibig sabihin, hindi kailanman dapat baluktutin yung katotohanang ini-emphasize sa atin ng Word of God, no, sa pangkalahatan. Amen po ba? No, hindi dapat nagdedepende sa ating kinalakhan, sa ating paniniwala, sa mga bagay na meron tayo, yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga yung utos ng Panginoon, di ba, na hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na katulad ng pagsisinungaling, no? Wag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa, no? Pero
ngayon, pagka nasa korte na, nag-iiba na yan. Nalalaro na yan. No? Nagkakaroon na ng changes because naipapasok natin yung ating mga values, yung ating mga beliefs, yung mga bagay na meron tayo sa ating mga buhay. So the truth might be difficult to find sometimes. Minsan, kailangan nating magpakumbaba para mabukas natin o makita natin yung mga bagay na dapat nating makita pertaining doon sa katotohanan ng Biblia. So, ano ba yung ina-assume ng Ninth Commandment o pinapakita dito ng Ninth Commandment sa atin? So, the Ninth Commandment assumes that objective truth really exists. And it must be. Kailangan yung katotohanan hindi dapat nababaluktot at kung ano yung katotohanan noon, magpahanggang ngayon dapat, yun pa rin yung totoo. Amen? No? Yun pa rin yung totoo. Hindi dapat na iiiba ng ating mga nararamdaman at ng ating mga pinagdaraanan sa panahon na ito. So maging aware po tayo doon. No? Hindi lang sa pagsisinungaling, hindi lang sa mga bagay na sinasabi ng Ninth Commandment, no? Hindi lang kahit doon sa ibang mga part ng Ten Commandments, kundi sa lahat ng bagay na sinasabi ng Biblia, kailangan maging aware tayo. Ito ba yung magpahanggang ngayon ay ating naririnig sa labas? No? Maging observant po tayo. Diba? Lalo sa social media, napakadaming mga turo na nagkalat na akala mo totoo, pero hindi naman talaga. Nililihis tayo. No? Nilalayo tayo sa talagang katotohanan. So, yun po yung ibig sabihin. Pangalawa, no, ano ba ang kasinungalingan? No, ano yung kasinungalingan? So, this leads us to our second question. No? Ano ang nagdudulot ng hindi nararapat na pagkilala sa ikasyam na utos? So kapag pinag-usapan natin yung ating paksa ngayong umaga, ano ba yung mga bagay dito na kung saan ay parang nag-i-invalid doon sa Ninth Commandments na ating pinag-uusapan. So even though yung Ninth Commandments was originally concerned, sabi ko nga kanina, with perjury or the principle under guarding or underlying this commandment, it applies so far more than doon sa mga tinatawag na mga parang courtroom ng mga tao. No? Tandaan natin na ito ay dapat ating pinapahalagahan sa ating mga buhay. So, what is lying? Ano ba yung pagsisinungaling? No, sabi diyan, we violate the Ninth Commandment whenever we distort truth. No, anong ibig sabihin ng distort? Anong ibig sabihin ng word na distort? No? Distort, binabaliwala, no, binabaluktot, no, parang winawalang bisa natin yung katotohanan. So, whenever we do that, we violate the Ninth Commandment. No? Bagamat sanay tayo siguro na nakakarinig ng mga ganong mga bagay, sanay tayo na parang hindi na violation yung pag-distort sa katotohanan, lalo na kapag maganda magsalita, pagka maganda yung pagkakasabi, kapag maraming mga ebidensyang pinapakita. Diba? Nung panahon na tayo ay nalinlang na maraming mga hidwang pananampalataya, halimbawa, sino ba yung mga kinikilala na mga bago pa lang sa pananampalataya noon? Yung mga mauusay magsalita sa telebisyon, yung pagka nag-quote ng verses, parang alam na alam nila, pero out of context pala yung verse. Diba? Kaya believe na believe yung maraming mga tao. Bakit? Kasi parang ang bilis-bilis. No? Pagka may tanong, meron ka agad sagot. No? Meron ka agad mga kasagot na galing sa salita ng Diyos. But sabi nga, whenever we distort the truth, it is a violation to the Ninth Commandment. Tayo ay nagsisinungaling. No? Gumagawa tayo ng kasinungalingan. Kaya nga pag tayo ay sumasaksi, sabi nga, at nagbabangkit ng walang katotohanan laban sa ating kapwa, it is a form of lying. And
we distort the truth. No? Whenever we shape and mold the truth for our own purposes, leaving out a bit and adding a bit, we were guilty of breaking the 9th commandment. Lalo na kapag pumasok na yung sarili. Di ba? Minsan yung mga bagay na totoo, gagawin nating hindi masyadong totoo, o kaya yung mga bagay na tatama sa atin, babaluktutin natin para hindi tayo matamaan. Parang ganoon. Di ba? Kumbaga sa preaching, no? Hindi natin ipipreach yung alam nating makakasakit sa ating pangangaralan. No? Ganoon yung kaparaanan. Kaya minsan talagang in danger din ang mga preacher sa pulpit. Bakit? Kasi kailangan mo na kargahin o dalhin yung salita ng Diyos na ang sabi ng Biblia, di ba, magkabilay talim. So tatama to sa bawat isa sa atin, hindi lang sa pinangangaralan niya, kundi sa kanyang sarili. Kaya most of the time, masakit, pero hindi dapat maging dahilan to distort that truth or that certain truth. Dapat yun ang ipahayag. So ngayong panahon na ito, merong mga mukha ang lying o kasinungalingan sa panahon natin. Kaya nga maraming mga lugar ang nagbabaluktot ng katotohanan. So ano ba yung mga mukha ng kasinungalingan sa panahon natin ngayon? Tingnan natin. 3 different faces a lie can take. No, 3 mukha na kung saan makikita natin ang kasinungalingan. Una, ang unang mukha ng kasinungalingan ay ang pagmamataas. Yan. One face of deception is pride. Yan yung fried chicken. Yan yung unang mukha ng kasinungalingan. Pride distorts the truth about ourselves. Diba? Yun daw pong pride o yung pagmamataas, ito ay nagbabaluktot ng katotohanan tungkol sa ating mga sarili. Sabi po diyan sa Romans chapter 12, verse 3, no? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So minsan, pertaining sa katotohanan, no, yung katotohanan yung nababaluktot at nakakreate tayo ng kasinungalingan because of ourselves. Ayaw nating maiwan sa baba, no? Gusto nating lagi tayong naroon. Kaya yun ang nagiging way for us to commit lies or kasinungalingan. No, si Apostle Pablo, the Apostle Paul reveals that it's every Christian's personal responsibility to view him or herself accurately. No, kaya nga habang yung mundo natin ay nagsasabi o nagbabanggit ng mga bagay kung saan parang ina-approve at binibigyan ng positibong pagpapalakas yung ating mga self-esteems, ano naman yung binabanggit ng Biblia? Ano yung pantapat ng Biblia? The Bible tells us to have an accurate self-concept or concept. No? Ang pantapat ng Bible o ng salita ng Diyos sa konsepto ng mundo, na ang mundo, binibigyan tayo ng positibong pananaw sa ating mga sarili, na kahit hindi na, gagawin pa rin positibo, pero ang Biblia, no, tinuturuan tayong tumingin sa sarili natin accurately. Ano ba yung mali natin? Ano ba yung pagkukulang natin? Ano yung dapat nating kalimutan? Ano yung dapat nating iwaksi? Ano yung dapat nating iwan? Yung Biblia, ang Word of God, very particular doon. No? Doon siya nakatuon. So, yung emphasis ng 9th commandment is about not distorting the truth. Pero ang emphasis ng mundo, no, binibaby tayo. Diba? Binibaby tayo ng mundo sa pananaw na okay lang yan. No? Okay na yan sa panahon ngayon. No? Okay lang na makipagrelasyon sa hindi mo dapat pasukang relasyon.
Okay lang na gumawa ng mga kwento na hindi dapat tungkol sa o laban sa iyong kapwa. No, kasi ano mo naman yan karapatan mo naman yan account mo naman yan, di ba? No, di ba? Yun yung mga katwiran ng mundo ngayon. Wala silang pakialam. No, kung meron akong social media account, ilalagay ko lahat ng gusto kong ilagay. Kahit yun ay pwedeng makasira sa iyong kapwa. That is what and how the world treat the truth. No? Pero ang Biblia, no, very accurate. Tingnan mo yung iyong sarili. Ano ba yung iyong pagkukulang? Ano ba yung mga bagay na dapat mong ayusin sa buhay mo? Ano yung dapat mong baguhin? Ano yung mga dapat na kalimutan mo at talikuran mo sa iyong buhay? So, if pride distorts the truth about ourselves, slander distorts the truth about other people. Yan. So, nabanggit na po natin kanina at may clue na kanina. Ito yung ikalawang mukha. No, ang ikalawang mukha ng kasinungalingan ay ang paninirang puri. No? So, tinan nyo kung babalikan natin yung ating teksto, may kinalaman pa rin dyan. So, yung pangalawang mukha daw ng kasinungalingan ay paninirang puri. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 1, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. No? So lahat ng bagay na yan ay dapat ng talikuran. Yung mga bagay na yan na may kinalaman pa rin sa ating relasyon sa ating kapwa. Lalong-lalo na yung panghuli na ating pinag-uusapan ngayon sa ating teksto. So, kapag sinabi pala yung word na slander, ito ay nangangahulugan ng paninirang puri. No, yun ang ibig sabihin niya. So, meron daw po itong mga bagay na inclusive. Okay? Merong mga bagay na kasama dito. Mga uri ng mga bagay na kasama dito. Ano ba yung mga bagay na yan? How many kinds of slander are there? Yan. Sabi diyan, there's the kind of slander that whispered as gossip from one ear to another. Yan. Anong tawag diyan? Chismis. Di ba? Yan yung chismis. Yung mga nagmamarites. Di ba? Yan yung madalas nasa kanto, nasa tindahan. Di ba? Kapag nakakita tayo ng mga ganoon, yun yung mga nag-uumpok-umpukan, mga chismosa yun. Kaya mga chismoso. Hindi lang chismoso meron din. No, hindi lang po, to be fair, hindi lang babae, lalaki din, merong ganoon. Yan. So, gossip. Ito yung uri ng slander, ng paninirang puri, yung chismis. So, hindi ko na i-elaborate masyado yan. Pero yun po yung ibig sabihin. O kaya naman, there's the kind of slander that uses put downs. No, like you're just good for nothing. Yung statement na yun. No, parang yung paggamit ng mga salita o paggawa ng mga bagay na kung saan ay ating minamaliit yung ating kapwa. So that is a kind of slander, paninirang puri. Whether hayagan sa harapan niya mismo o kaya naman sa ibang tao. Diba? Ang Pilipino daw, hindi dapat gano'n ay parang talangka. Diba? Meron tayong talangka mentality. Yung ayaw nating umaangat yung iba. Kaya ang ginagawa, hinihila pababa para makaangat ka. So hindi dapat ganoon. Although nung mga elementarya kami may ganoon na pagtalakay doon sa mga ganoong mentalidad na hindi naman dapat mangyari. Naniniwala ako, hindi lang naman sa mga Pilipino nangyayari yun. Di ba? Marami ding ibang mga lugar o mga nasyon na ganun talaga yung ginagawa. Ganun yung practice nila. No? So, that is one kind of slander. At pangatlo, there's the kind of slander that passes brazen lies about people. Yan. So, parang yun na rin yun. Yun na rin yung uri ng paninirang puri. Yung parang kasinungalingan tungkol sa ating kapwa. So, ang dapat nating maisip, whenever we distort the truth about another person, we were slandering that
person. Diba? Kaya si Christopher Min nakakasuhan ng libel eh. Kasi hindi niya muna inaalam kung ano yung totoo doon mismo sa kanyang subject. Diba? If we distort the truth about another person, it is a form of slandering. Kaya nga, ang paalala ay hindi natin dapat ginagawa ang bagay na iyon. We find here that God wants us to rid ourselves of such practices. Ang ibig sabihin ng read, na word, R-I-D, it literally means to take off as a garment. Parang hubarin nyo yan. Hubarin natin yung pagiging chismoso o chismosa. Hubarin natin yung pagiging mapanirang puri sa ating kapwa. Hubarin natin yung maduming damit na iyan sa ating mga sarili dahil hindi yan ang nararapat sa isang Kristiyano. Amen? Ayan, walang nag-i-amen. Ayaw sumang-ayon. Amen po ba mga kapatid? Dapat hindi tayo ang kasama sa member ng mga marites. Hindi tayo kasama sa member ng marites, hindi rin tayo naninira sa ating kapwa. Sapagkat ito ay paraan ng pagsisinungaling. Yan. Pangatlong muka. Ang ikatlong muka ng kasinungalingan ay ang maling pananampalataya. So, a third phase of deception is heresy. Heresy ba? Heresy. Heresy. Yan. Yung heresy sa English ay maling paniniwala o pananampalataya. It distorts the truth about God. Binabaluktot ito yung katotohanan tungkol sa Diyos. Ano pong sabi sa 2 Peter 2, verse 1? 2 Peter chapter 2, verse 1. Ang sabi diyan, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Yan. So, this is the truth, di ba? Ang sabi, hindi lang doon sa panahon ng Israel, basically, in Old Testament, lumitaw yung mga huwad na propeta. Di ba? Even in New Testament, alam natin, napakarami na. Yan nga ang problema ni Pablo. Di ba? Yung mga false teachers, yung mga false teachings, pero hindi lang sa panahon nila, maging lalo sa panahon natin ngayon, lumilitaw yung mga huwad na mga propeta o huwad na mga guro. Ang sabi diyan, lihim silang magtuturo ng mga maling aral na dulot ay kapahamakan. So kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, dahil yung pangatlong muka ng kasinungalingan ay baka pinapanood natin at nag-i-enjoy tayo. Diba? Kasi magaganda yung mga binabanggit na words, magaganda yung mga bagay na binabanggit at ito na may tungkol sa Diyos. Kapag kasi nakarinig tayo ng mga tungkol sa Diyos, tungkol sa Word of God, minsan akala natin yun na yung totoo. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa mga bagay na ating napapakinggan. Baka yun ay mga heresy o mga maling aral, mga hidwang katuruan sa pananampalataya. So, sabi nga dito, a false teacher is a little different because a false teacher bases his or her false claims from the Bible. The false teacher doesn't claim God appeared and told them something, but they misinterpret and twist the Bible to justify their ideas. Doon na papasok yung maling interpretation sa Biblia. Yung mga false teacher, magagaling sila, mga postura at mga mamumusay mga salita, pero dinidistort nila ang Biblia. Kaya kailangan, kahit ikaw ay hindi teacher, lalo na kung ikaw ay mananampalataya, nag-aaral din tayo ng Bible. Meron din tayong time mag-Bible. Madali lang naman di ba? Kasi yung time natin, nagagamit natin sa Facebook, sa YouTube. Minsan na-enjoy natin, makita natin, ang tagal na pala, 3 hours na pala, na nakaupo ka o nakahiga ka. Di ba, pwedeng magamit yung time na yun sa pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi tayo madali
na matangay ng mga maling katuruan. So these three phases of deceptions ay ating pong nakita ngayong umaga. Una, yung pagmamataas o pride. Pangalawa, yung paninirang puri o yung tinatawag na slander. At yung pangatlo, yung maling pananampalataya o yung heresy. Sabi diyan, are different ways people are tempted to distort the truth. Kaya nga, ang huling tanong natin, paano natin ilalapat sa ating buhay yung katotohanan? Yan. Paano natin i-apply sa buhay natin yung 9th commandment? Diba? Paano natin i-apply yung 9th commandment sa atin na nagtuturo sa atin na ang sabi, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. No? So, it brings us to our final questions. How can we apply the 9th commandment in our daily lives? How can we apply the 9th commandment in our daily lives? Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 33 to 37, medyo mahaba po ito, pero sundan niyo po ako. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring panumpa ang iyong ulo. Sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. At verse 37, sabihin mo na lang ang oo kung hindi, kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Buhat na sa masama. Sabi po, yung pong mga religious leaders, yung mga religious leaders sa panahon ni Jesus, dun sa generation ni Jesus, had come up with an elaborate system of rules about how to get out of a certain oath. Halimbawa, yung kanilang panunumpa sa pangalan ng Panginoon, it was considered binding, but it took an oath in the name of heaven. It was not considered binding. So, napapaluktot. Ibig sabihin, yung value o yung katotohanan na kapag ka nanumpa ka sa harapan ng pangalan ng Panginoon, ay kailangan matibay. Pero during that time, even in time of Jesus, nababaluktot nila yung katotohanan. Kaya nga, nung time na si Jesus ay nasa mundo, ang mga kalaban niya rin, yung mga religious leaders din, na mali yung itinuturo, yung mga false teachers, na parang hindi na nawala-wala yung mga false teachings and false teachers magpahanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga dapat tayo maging maingat sa mga bagay na ito, sapagkat yung kasinungalingan sa Biblia ay minsan o madalas hindi kasinungalingan sa mundo. Diba? Yun totoo Yung kasinungalingan sa salita ng Diyos, minsan at madalas sa panahon natin o sa ating mundo, hindi iyon kasinungalingan. So, dapat maging maingat po tayo sa bagay na iyon. So, what is the bottom line of this? Ang mahalagang makita natin sa 9th commandment, dahil ang katotohanan ay narito, kailangan nating hanapin yung katotohanan, sabi diyan, sabihin ang katotohanan, ipamuhay ang katotohanan, at ibahagi sa iba ang katotohanan. Dahil yung katotohanan ay alam natin at nasa atin, dapat natin niyang sabihin, dapat natin niyang ipamuhay, dapat natin niyang ibahagi sa ating kapwa. Sabi, for us who are followers of Jesus Christ, we often seek to avoid lying, but sometimes we hesitate to share the truth with others. Sabi dito, di ba? Bilang mga tagasunod ni Kristo, madalas ay iniiwasan natin, sinisikap nating iwasan yung kasinungalingan.
Pero minsan, no, tayo naman ay tumatanggi na ibahagi yung katotohanan sa iba. Kinukonsider natin yung damdamin, no, ng ating kapwa, kinukonsider natin yung damdamin nila sa atin. Ibig sabihin, yung mga ganung mga bagay na pwedeng maging hadlang para ibahagi natin yung ating dapat ibahagi. We always forget that the most truthful truth in the world is the good news that God loves the world so much that He sent His Son, Jesus Christ, to die for us so we could find forgiveness and restoration with God. No, ito yung most truthful truth na dapat nating ibinabahagi sa iba. Amen? No? Kung meron mang dapat ibahagi sa iba, hindi chismis, kundi yung kabutihan ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesus. Yung magandang balita. Jesus Christ died for us. So, ang tanong sa atin, at gusto kong iwang tanong sa ating lahat, when was the last time you shared that truth with someone who didn't know it? Kailan tayo huling nagbahagi ng katotohanan iyan sa taong alam nating hindi alam yung katotohanan iyan? No? Baka naman mas madalas tayong mag-chismis, magbahagi ng chismis kaysa magbahagi ng tungkol sa good news. Di ba? So, ang challenge sa atin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos na namumuhay sa katotohanan, no, gawin natin yung dapat. Ibahagi natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ibahagi natin si Jesus sa kapwa natin. Doon sa mga taong alam natin na hindi kilala ang Panginoon. Hindi pa kilala ang Diyos sa kanilang buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami ngayong umaga sa katotohanan ng iyong mga salita na ibinigay mo sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan ay aming pong nakikita at nararamdaman sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa maraming mga pagkakataon, bagamat ang mundo ay malakas para tangayin kami doon sa mga baluktot na aral against sa katotohanan, pero nariyan, Panginoon, ang iyong mga salita nasa aming mga puso, nasa aming mga isip. Ito yung nagbibigay sa amin ng kaalaman, kalakasan para pagtagumpayan ang anumang sinasabi ng mundo tungkol sa katotohanan. Dalangin namin, Panginoon, na bilang iyong mga anak, manindigan kami, tumayo kami sa katotohanan at patuloy na ipamuhay namin yung katotohanan ayon sa iyong mga salita. At ito rin, Panginoon, ang maging laman ng aming mga buhay at ibahagi namin sa aming kapwa. Salamat po, purihin ka. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin ka po, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa panahon ng sama-samang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Sa panahon makasama namin yung aming mga kapwa mananampalataya, yung aming mga kapatiran, to praise and thank you, Lord, ngayong umaga. Salamat po dahil ang linggong ito ay mahalaga sa amin sapagkat ito yung simula ng aming panibagong buong isang linggo. Pasarap yung pakiramdam na nakasama namin ng aming mga kapatid para sambahin ka at pasalamatan ka. Lalo higit, Panginoon, na pakinggan po yung iyong mga paalala buhat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay patuloy po na maging daan kami ng pagbabanggit at pagsasabi ng katotohanan sa aming kapwa at hindi kami maging daluyan, Panginoon, ng anumang mga bagay na mali ayon doon sa katotohanan na binabanggit ng iyong mga salita. Samahan mo kami sa buong isang linggo, ano man ang aming gagawin. Ikaw po ang aming mabigyan ng kaluguran at kapurihan at sa'yo namin hinihiling ang patuloy na pag-iingat sa amin sa buong isang linggo. Nawa, Panginoon, ang iyong provision, ang iyong biyaya, pagpapala, ang siyang aming maranasan, gayon din ang iyong gabay sa bawat araw. Purihin ka po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ng mga
Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.